Okay, good morning. So update ko lang po kayo rito sa dragster natin, 200cc. Matagal po kasi ito na hindi na gamit. So mga mag-iisang oras na itong pinapainit natin para lang maiwasan na mag-discharge yung battery, and at the same time lubricate na rin yung engine parts niya. Okay? Ngayon ko lang po napansin ito. Sa isang oras na nakakwan siya, naka-idle siyang ganyan, iinit po pala tong buong katawan niya rito. So ito po, sobrang init. Kaya pagsakay ko kanina, nagulat ako kasi dito uminit tong buong area na to, including dito sa upuan. And then kabilaan po yan. So, init po, sobrang init. So kung titignan nyo po kasi yung construction ng makina is nasa ilalim, and then wala pong laminar flow o yung inflow ng hangin coming from front kasi naka-idle po siya, hindi moving. So ang tendency ng heat is pupunta lahat sa pataas. So since nakatambay siya ng matagal, let's say isang oras, kaya niya palang painitin ito kasi aluminum parts po ito, forged aluminum. So, miinit. Ito, medyo po itong frame. Ito, medyo mainit din po ito. Okay. Ayan, kabilaan. Same po. Okay. So, ito, hindi naman po ito nararamdaman kapag nasa rides. Okay. So, ngayon ko lang po napansin kasi ngayon ko lang ginawa. So sa mga gagawa po nito, ingat lang po at medyo naka-shorts kasi ako. And then medyo masakit yung init niya rito. Okay. Pero so far, kahit matagal na po siyang nakatambay, knock on wood, okay naman yung battery natin. Kasi nakikita ko sa ibang group chat ng dragster, saka sa ibang mga page or group ng Facebook, may mga issues sila na kapag matagal na hindi nagagamit, na dead yung battery. And yung iba sabi po baka yung gasolina napapanis. So dito po siguro mga ilang buwan na hindi ito napaandar, 3 months po siguro, hindi lang. Okay, so open concept po kasi ito, naka trellis frame. So versus sa mga ADBs katulad nitong 150 natin, though nasa ilalim din po yung makina, pero meron po kasi siyang covering or flaring. So fairing. So ito po yung nag-absorb ng heat. So hindi, and then plastic po siya, hindi siya ganun kainit versus dito sa aluminyo, saka steel trellis frame. Okay. Pero anyway, nangyayari lang naman po yan dahil naka-idle. Po ang ating 2021 ADB 150 and 2023 po itong ating Italjet dragster. Sa ngayon po 2023, nasa 188 kilometers pa lang po yung tinakbo niya. Hindi pa po ito na PMS. So dito po kami sa Isabela, yun po ang isang challenge. Medyo malayo yung pagdadalhan ng PMS niya kung dadalhin pa namin ng Manila, which is 350 kilometers away po kami. So ang gagawin na lang po is meron naman pong nabiling filter noon, saka oil galing sa Access Plus. Kami na lang po ang mag-change oil dito. Anyway, warranty wise baka lumabas na rin po ito. Very low po ang usage nito kasi unang-una itong weather namin ngayon sa Isabela, talagang sobrang maulan po ngayon. So nagko-consider din po tayo ng 300 ulit para meron tayong 200, may 300. Pero minomonitor ko pa po kasi may mga
tawag dito, may mga lumalabas na issues na like engine stalling kapag arangkada, may mga unusual sound sa kanyang parang sa bola area. Okay, sa 188 kilometers natin, so far wala pa naman po tayong na experience na hindi maganda, like yung unusual sound, wala naman po. Yung engine stalling, wala po. Hard starting, wala po. So sawa ng Diyos, okay naman siya. Not sure lang po kung bakit yung 300 or yung ibang mga 200 at an early stage nagkakaroon sila ng issues. Pero normally ang isang suspect lang naman po dyan is yung early failure ng pyesa. Kasi lahat naman po ng mechanical items and electrical items subject po breakdown yan bago man o hindi. Ang kagandahan lang is under warranty siya kung naka-warranty pa yung unit. Kaya lang yung hassle po lalo pag nag-rides, and ayaw nyong mag-ride ng malayo na yung unit na nakuha nyo is, let's say, kasama kayo sa group chat and dami nyong nakikitang mga issues. Yun lang po ang medyo nakakatakot. Hindi po katulad, let's say, ng Honda. Talagang tested na po sila pang malayuan. May mga vloggers na gumagamit to pang north, pang south loop, Philippine loop. And yung reliability po kasi ang gusto natin kapag long ride. Pero pag dito lang po tayo, then wala pong tayong problema. Wala tayong iisipin na issues kasi lalo pag wala po tayong kasama at mag-decide tayo na tayo lang ang magra-rides, then mahirap po na bigla tayong itirek tapos wala tayong rescue na magsusupport sa atin. And then alam niyo po yung notion na bumili tayo ng considered luxury scooter na po ito kasi talagang if we compare yung price niya at 400,000 plus versus 100,000 plus, talagang malayo po. And sa pagka-premium niya, and then nagkakaroon siya ng issues at lalong-lalo na at a very early stage, talagang very frustrating po. So hindi siya maganda and hindi siya nakakatuwa. Yun po yung magiging frustration natin na nag-invest tayo ng ganun kalaki. And then later, hindi natin nakuha yung satisfaction or yung reliability na gusto natin sa isang produkto. And then knowing it's an Italian brand, so parang medyo minsan ang hirap i-accept. So maintindihan natin yung frustration ng iba sa GC na bakit ganun, kakukuha lang, bagong-bago, nag-engine stalling, and then ayaw nila yung sound na naririnig nila, which is hindi mo maririnig kahit na sa mga a lot cheaper version ng Japanese scooters. Okay, so yun lang po ang ating update ngayon sa ating 2023 Italjet Dragster 200. Sana mas magamit pa natin ito ng long rides para mas matest natin. So pag mas maganda na po yung panahon, then mas mag-rides po tayo ng mas marami. So check natin po itong ADB natin 2021. Yan, kung ilang sa 2021, 7,880 kilometers. Medyo mababa rin po ito sa average usage. Okay, yun lang po muna ang ating munting update ko na lang po kayo ulit sa susunod na mga rides natin. Okay, salamat po.